May panawagan po etong si Maharlika, isang DDS. Kilala ng ilan sa atin etong isang ito na ang trabaho ay, eto siguro talaga yung pwedeng sabihin na himod puwit. Ano? Doon sa mga nasa pwesto. Hindi daw ito nabigyan ng pwesto sa gobyerno kaya nagkakaganito. Dating supporter ito ni PBBM. Nananawagan siya sa mga kababayan natin na manindigan na daw. Matagal na. Nanindigan na po. Nanindigan na ang mga kababayan natin na dapat parusahan si Sara Duterte, si Digong, si Bato de la Rosa at ang ilan pang nasa paligid nila. Yan po ang paninindigan ngayon ng mga kababayan natin na ipa-impeach si Sara Duterte dahil sa kanyang panggagago sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Yan po. Ano pong paninindigan yung sinasabi niyo? Na ano? Na panawagan po ba ito sa mga diehard? Kasi kung panawagan ito sa taong bayan, sa buong sambayanan, nagkakamali po ata kayo ng panawagan. Manawagan kayo doon sa 32 million. Sabihin niyo po sa kanila na manindigan na sila para pabagsakin ang gobyernong ito. Magtipon-tipon kayo sa EDSA. Bukas na bukas ang EDSA. Napakatagal niyo ng campaign at panawagan yan. Pero wala kayong nakikita. Tapos gusto niyong idamay ang buong sambayanan, ang lahat ng Filipinos? Dito sa kahibangan niyo, ulitin ko nanindigan na po. Yari. Ayan. Lahat daw ng kasabwat sa mga krimen. Ang daming akusa na ito Itong si Maharlika. Matagal na ito nag-aakusa ng kung ano-ano. Wala namang, or hindi naman kayang suportahan ng ebidensya. Anong mangyayari sa'yo? Ay talagang mapapahamak ka. Maghintay ka lang. Maghintay ka lang talaga. Masasampo lang ka. Sabi niya, korupsyon. Madaling sabihin, may korupsyon. Patunayan. Dahil yung korupsyon, yung paglustay ni Sara Duterte ng pondo ng taong bayan, ng pera ng taong bayan, marami na pong patunay. Marami na pong patunay at ebidensya na napakalala ang panggagagong ginawa ni Sara Duterte at ni Digong. 'Di ba? Sa puntong ito ay nananawagan din na dapat daw ay militar na ang hahatol. Akala ko ba taong bayan ang hahatol? Akala ko ba yung mga DDS na 32 million, nasa na po? Bakit ngayon ang pinagbabalingan nyo ng trabaho nyo ay ang militar? Huwag nyo naman pong idamay sila, ika nga, sabi ng mga generals, ng mga military officers. Huwag nyo silang idamay sa kahibangan nyo. Wakasan na daw ang mga adik sa Malacanang. Kailan kaya kayo mapapagod sa pag-aakusa ng adik? Yan kasi, ang sistema na itong mga ito, kung ano yung nakikita sa mga idolo nila, ipapasa sa iba. Ganyan na ganyan ang mga diehard. Wala mabago dyan. Pero masaklap ang buhay ng isang diehard. Lalo na po yung mga totoong himod puwit, na sinasabi ni Bato de la Rosa. Sila yon. Kung nasaan, kung sino yung nasa pwesto, didikit. At pag walang mahita, abay titignan kung sino yung posibleng sumunod. Siguro sa mga susunod na linggo, araw, buwan, sabihin na natin, baka yung mga katulad na ito, wala na rin. Hindi na rin kayang ipagtanggol si Sara Duterte dahil siguro mararamdaman na nila unti-unti na wala rin silang mahihita kay Sara Duterte. Good luck.